Bilang ikasampung kabanata, ang mga trumpetang pilak. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magpagawa ka ng 2 trumpetang pilak at gamitin mo ito upang tipunin ng mga tao at ihanda sila sa paglalakbay. Kapag pinatunog na ng sabay ang 2 trumpeta, magtitipon ang buong mamamayan sa pintuan ng toldang tipanan. Kapag isa lang ang pinatunog, ang mga pinuno lang ng bawat lahi ang magtitipon sa iyong harapan. Kapag pinatunog ang trumpeta para ihanda ang mga tao sa paglalakbay, ang mga lahi sa silangang bahagi ng tolda ang mauunang lumakad. Kapag pinatunog ang trumpeta ng 2 beses, ang lahi naman sa gawing timog na bahagi ng tolda ang mauunang lumakad. Ang pagpapatunog na ito ang magiging hudyat ng kanilang paglakad. Pero iba ang pagpapatunog ng trumpeta kapag titipunin sila. Ang mga angkan ni Aaron na mga pari ang magpapatunog ng mga trumpeta. Ang mga tuntuning ito ay dapat ninyong tuparin at ng susunod pang mga henerasyon. Kapag naroon na kayo sa inyong lupain at makikipaglaban na sa inyong mga kaaway na umapi sa inyo, patunugin ninyo ang trumpeta. At ako, ang Panginoon ng inyong Diyos, ay aalalahanin kayo at ililigtas sa inyong mga kaaway. At sa panahon ng inyong pagsasaya, sa inyong pagdiriwang ng pista, pati na ng pista ng pagsisimula ng buwan, patutunugin din ninyo ang mga trumpeta kung mag-aalay kayo ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Ang mga trumpetang ito ang magpapaalala sa akin na inyong Diyos ng aking kasunduan sa inyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Umalis ang mga Israelita sa Sinai. Nang ika-20 araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon mula nang inilabas ang mga Israelita sa Ehipto, umaitaas ang ulap mula sa toldang sambahan kung saan nakalagay ang kasunduan. Pagkatapos umalis sa mga Israelita sa disyerto ng Sinai at nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa tumigil ang ulap sa disyerto ng Paran. Ito ang unang pagkakataon na naglakbay sila ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang unang grupo na naglakbay dala ang kanilang bandila ay ang grupong pinangungunahan ng lahi ni Huda. Ang pinuno nila ay si Nason na anak ni Aminadab. Ang lahi ni Isakar ay pinamumunuan ni Netanel na anak ni Zuar, at ang lahi ni Zabulun ay pinamumunuan ni Eliab na anak ni Helon. Pagkatapos kalasin ang toldang sambahan, dinala ito ng mga angkan ni Gershon at ng mga angkan ni Merari at sumunod sila sa paglalakad. Ang sumunod na lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupong pinangungunahan ng lahi ni Ruben. Ang kanilang pinuno ay si Elizur na anak ni Sedur. Ang lahi ni Simeon ay pinangungunahan ni Selomuel na anak ni Zerushaddai, at ang lahi ni Gad ay pinamumunuan ni Eliasaph na anak ni Duel. At ang sumunod ay ang mga angkan ni Kohat na nagdadala ng mga banal na kagamitan ng tolda. Kailangang naiayos na ang tolda bago sila dumating sa susunod na lugar na kanilang pagkakampuhan. Ang sumunod na lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim. Ang kanilang pinuno ay si Elishama na anak ni Amihud. Ang lahi ni Manase ay pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Padazur. At ang lahi ni Benjamin na pinamumunuan ni Abidan na anak ni Gideon. Ang kahuli-hulihang lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangungunahan ng lahi ni Dan. Sila ang mga gwardya sa likod ng lahat ng mga grupo. Ang kanilang pinuno ay si Ahizer na anak ni Amishadai. Ang lahi ni Asher ay pinamumunuan ni Pagiel na anak ni Okran, at ang lahi ni Naphtali ay pinamumunuan ni Ahira na anak ni Enan. Ito ang pagkakasunod-sunod ng paglalakbay ng mga lahi ng Israel na magkakagrupo. Ngayon sinabi ni Moises kay Hobab na kanyang bayaw na anak ni Ruel na Midianita, maglalakbay na kami sa lugar na sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa amin. Kaya sumama ka sa amin at hindi ka namin pababayaan, dahil nangako ang Panginoon na pagpapalain niya ang Israel. Sumagot si Hobab, ayaw ko. Babalik ako sa aking bayan at sa aking mga kamag-anak. Sinabi ni Moises, kung maari wag mo kaming iwan. Ikaw ang nakakaalam kung saan ang mabuting lugar sa disyerto na maaari naming pagkakampuhan. Kung sasama ka sa amin,
babahaginan ka namin ng lahat ng pagpapalang ibibigay sa amin ng Panginoon. Kaya umalis sila sa bundok ng Panginoon at naglakbay ng 3 araw. Nasa unahan nila palagi ang kahon ng kasunduan para humanap ng lugar na kanilang mapagpapahingahan. Kung araw ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila kapag naglalakbay sila. Bawat panahon na dadalhin ang kahon ng kasunduan, sinasabi ni Moises, "O Panginoon, mauna po kayo at pangalatin po ninyo ang inyong mga kaaway. Sana'y magsitakas sila." At kapag inihihinto na nila sa paglalakbay ang kahon ng kasunduan, sinasabi ni Moises, "Panginoon, bumalik na po kayo rito sa libu-libong mamamayan ng Israel." Bilang Kabanatang 11, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Nagreklamo ang mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nang marinig ito ng Panginoon, nagalit siya at nagpadala siya ng apoy na sumunog sa ilang dulong bahagi ng kampo. Dahil dito, humingi ng tulong ang mga Israelita kay Moises at nanalangin si Moises sa Panginoon at namatay ang apoy. Kaya ang lugar na iyon ay pinangalanang Tabera dahil nagpadala ang Panginoon ng apoy sa kanila. May mga grupo ng dayuhan na sumama sa mga Israelita na naghahanap ng mga pagkaing gusto nilang kainin. Kaya nagreklamo pati ang mga Israelita na nagsasabi, "Kung makakakain man lang sana tayo ng karne." Noong naroon tayo sa Ehipto, nakakakain tayo ng mga libreng isda at ng mga pipino, melon, sibuyas at mga bawang. Pero dito, wala tayong ganang kumain. Puro mana lang ang ating kinakain. Ang mga mana na ito ay parang mga buto na maliliit at mapuputi. Pinupulot ito ng mga Israelita sa lupa tuwing umaga at ginigiling nila ito o binabayo sa lusong. Pagkatapos niluluto nila ito sa banga at ginagawang manipis na tinapay. Ang lasa nito ay katulad ng tinapay na niluto sa langis ng olibo. Narinig ni Moises ang reklamo ng bawat pamilya sa pintuan ng kanilang mga tolda. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. At dahil dito'y nabahala si Moises. Nagtanong siya sa Panginoon, "Bakit niyo po ako binigyan na inyong lingkod ng malaking problema? Ano po ba ang ginawa ko na hindi kayo natuwa kaya ibinigay ninyo sa akin ang problema ng mga taong ito? Mga anak ko po ba sila? Ama ba nila ako? Bakit ninyo sinasabi sa akin na alagaan ko sila katulad ng isang yaya na kumakarga sa isang bata at dalhin sila sa lupaing ipinangako ninyo sa kanilang mga ninuno? Saan po ba ako kukuha ng karne para sa mga taong ito?" Dahil patuloy ang pagrereklamo nila sa akin na bigyan ko sila ng karneng makakain nila, hindi ko po sila kayang alagaang lahat ng mag-isa. Napakahirap nito para sa akin. Kung ganito lang po ang pagtrato ninyo sa akin, patayin na lang ninyo ako ngayon. Kung nalulugod kayo sa akin, huwag ninyo akong pabayaang magdusa. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tipunin mo ang 70 sa mga tagapamahala ng Israel na kilalang kilala mo na, mga pinuno ng mga mamamayan, at papuntahin sila sa toldang tipanan at patayuin sila roon kasama mo. Bababa ako at makikipag-usap sa iyo roon. At ibibigay ko sa kanila ang ibang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo upang makatulong sila sa pamamahala ng mga tao para hindi lang ikaw mag-isa ang namamahala. Pagkatapos sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili dahil bukas may makakain na silang karne. Sabihin mo ito sa kanila, narinig ko ang inyong reklamo na gusto ninyong kumain ng karne at sinasabi ninyo na mas mabuti pa ang inyong kalagayan sa Ehipto, kaya bukas bibigyan ko kayo ng karne para makakain kayo. Hindi lang isang araw o 2 o 5 o 10 o 20 araw ang pagkain ninyo nito, kundi isang buwan, hanggang sa magsawa kayo at hindi na kayo makakain nito. Dahil itinakwil ninyo ako na sumasama sa inyo at nagreklamo kayo sa akin na sana'y hindi na lang kayo umalis sa Ehipto." Pero sinabi ni Moises, 600,000 lahat ang tao na kasama ko. At ngayon sinasabi po ninyo na bibigyan ninyo sila ng karne na kanilang kakainin sa loob ng isang buwan. Kahit pukatayin pa namin ang lahat ng tupa at baka, o kahit hulihin pa namin ang mga isda sa dagat, hindi po ito magkakasya sa kanila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "May limitasyon ba ang aking kapangyarihan? Makikita mo ngayon kung mangyayari ang sinabi ko o hindi."
Kaya lumakad si Moises at sinabi sa mga tao ang sinabi ng Panginoon. Tinipon niya ang 70 tagapamahala at pinatayo sa palibot ng tolda. Pagkatapos bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at nakipag-usap kay Moises. Kinuha niya ang ibang kapangyarihan ni Moises at ibinigay sa 70 tagapamahala. At nang matanggap nila ito, nagsalita sila kagaya ng mga propeta, pero hindi na ito nangyari pang muli. Ang dalawa sa 70 tagapamahala na sina Eldad at Medad ay nagpaiwan sa kampo at hindi pumunta sa tolda. Pero natanggap din nila ang kapangyarihan at nagsalita rin sila na kagaya ng mga propeta. May isang binata na nagtatakbo papunta kay Moises at sinabi na nagsasalita sina Eldad at Medad doon sa kampo na kagaya ng mga propeta. Sinabi ni Josue na anak ni Nun na naging katulong ni Moises mula noong bata pa ito, "Amo, patigilin po ninyo sila." Pero sumagot si Moises, "Nababahala ka ba kung ano ang magiging resulta nito sa aking pagkapinuno? Kung sa akin lang, gusto kong bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang lahat ng mamamayan at makapagsalita sila kagaya ng mga propeta." Pagkatapos bumalik sa kampo si Moises at ang mga tagapamahala ng Israel. Ngayon nagpadala ang Panginoon ng hangin na nagdala ng mga pugo mula sa dagat. Lumipad-lipad sila sa palibot ng kampo at ibinagsak sa lupa, mga 3 talampakan ang taas ng bunton nito at mga ilang kilometro ang lawak ng ibinunton na mga pugo. Kaya ng araw na iyon at ng sumunod pang araw, nang huli ang mga tao ng mga pugo araw at gabi. Walang nakakuha ng bababa pa sa 30 sako at ibinilad nila ito sa palibot ng kampo. Pero habang ninunguya pa nila ang karne at hindi pa nalululo nito, nagalit ang Panginoon sa kanila at pinadalhan sila ng salot. Kaya tinawag ang lugar na iyon na Kibrot Hataava dahil doon inilibing ang mga taong matatakaw sa karne. Mula roon, naglakbay ang mga Israelita sa Hazerot at doon nagkampo.